Hello everyone, ako po si Teacher Jolly at maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik sa video ko. Sana po ay natulungan ko po kayo when it comes to online teaching queries. And itong video na to po ay para magturo sa inyo kung paano i-file ang 1701Q. Alright, so as a BISMATES associate, so we are obliged to file 1701Q or lahat ng mga BIR matters. Okay, so 1701Q, ito po ang quarterly income tax return. Okay, ang registered ko po is I am a part-timer teacher sa BISMATES and nasa ano po ako, mixed income earner po ako kasi ako po ay isang public school teacher. So, may dalawang paraan para i-file po ang 1701Q. Remember, quarterly po itong ipa-file. Okay? So, makikita sa COR nyo if 1701Q ba kayo na fall. Kasi iba't iba po kasi ang mga forms na dapat i-file quarterly based po sa kung ano ang ano po kayo na fall as business owner. Okay, ito sa akin is mixed income earner, so part-time sa BISMATES, public school teacher. Pag ikaw full-time sa BISMATES, walang other work, so may iba rin po form ang designated na para sa'yo every quarter. Okay, so pwede pong i-file ang 1701Q, pwede online, pwede rin mag-visit ka sa BIR. Okay, so start na po tayo. Alright. So, unang-una sa lahat, dapat po i-open natin yung BIR na application. So, pwede kayong mag-YouTube kung paano i-install po ito sa device nyo. Okay, so fill nyo lang yung mga detalye. Dapat walang lapis, walang kulang kasi hindi po ito mag-go into the next step if kulang yung mga information. Magbase lang po kayo sa COR nyo. So, yan, okay na lahat. So, dapat online teaching ang nakalagay dyan. So, dapat may name. Okay. So, dito tayo sa form. So, line of BIR form. So, let's look for 1701Q yung latest. Okay? So, mag-fill up tayo. Okay, click and let's fill up. Click ko lang ulit and ito na. So, ito po yung sample. Okay, so dapat click mo yung second quarter. Yan ang mga dapat. And automatic yan na so, click kayo po sa mixed income earners, lagyan ng birth date kasi matatansya mo naman kung anong needed na mga info kasi makaka-type po kayo. So, citizen, lagyan po natin. And then, sa 8% po tayo, nabilong. Wag na dyan kasi sa background yan ng mo asawa mo. And okay, so wala na. So let's move to the next page. So may tatlo lang ang nilagyan ko ng details sa second page. So ito yung item number 47, the sales revenue. So ang amount dyan, kinuha ko po from the form 2307. Makukuha natin yan sa FMS ng BISMATES. Pada-download mo ang 2307 mo. And then, makikita mo din doon ang may amount doon na 262 sa 2307 form mo. Automatic yan, makikita mo. So, item number 58. So, lagyan natin 262 tapos item number 61. So, 262. So, yun lang. So, right after this, pwede nyo na pong i-save, validate, and save. So, yun na.
magsisend niya yan. So, wala ka namang babayaran dito kasi hindi naman ako nag-exceed sa 250,000. Per advice ng BIR, pag annually, dapat de-declare ko din yung other income ko. So, yun lang po. Sana mag-subscribe po kayo. Huwag po kayong magtanong. Thank you po. Bye!